Hello mga stories, welcome sa aking main channel. Napapansin nyo bakit ah, napapansin nyo bakit meron akong dalawang YouTube channel ko. Bakit hindi ako gumawa, bakit hindi pwedeng ipagsama ko sa isang channel. So, mga stories, sa totoo lang, wala naman akong pinagkikitaan ko. So, kusan lang akong nagpo-post ganito, ganyan. I'm not, di ko naman sa hindi naman ako nagiging hayok ako sa mga pera. Wala naman ako. Ang issue ko. Ang issue ko dito, may mga talaga na yung views talaga na di umaangat. Hindi, minsan kasi sa shorts hanggang 1K lang. Sa mga yung regular videos ko, yung mga kahit sabihin natin gumawa na ginamit ko yung SEO, yung search engine optimization, wala effect. Kahit yung mga yung YouTube tutorials sa how to grow the video. Na-try ko na na-try ko na. Pero wala pa rin. Iniisip ko, siguro baka sa US lang yung applicable dito. Pero iniisip ko, siguro iba ang algorithm sa US sa Pilipinas. Siguro yun yung iba dito. Kaya minsan nagtataka lang ako. Kaya yung kalimitan sa mga YouTube, sa mga YouTuber, mga kalimitan mga malalaki or mga for example yung 5,000, 6,000 or sabihin natin mga road to 100k subscribers. Pero tinignan ko, walang description man lang na, tapos chinek ko sa mga metadata, walang tag. Tinatry ko yung walang tag, walang description, pero wala. Wala akong, parang hindi ata akong pinupush itong si YouTube Parang ayaw niya sa akin. O talagang ayaw nila ako. O kaya ayaw nila yung mga ganong branding ko. O sabihin natin, ayaw ko ng mga ganitong taong to. Kasi nagpapalusot, parang sabihin natin, nagpapalusot kay, sabihin mo, naghahayok ka ng pera. Sabihin mo na ayok kayo sa mga content pa more, di ba? Nakakalungkot isipin. May mga tao talaga na talagang hatak ang pababa, literal. Especially sa mga yung mga Reddits. Minsan may nababasa ko sa mga Reddit dito. Nasabi niya dito ito sabi doon dito sa Pinoy vloggers. If you will be an influencer or content creator, sa tingin nyo, ano yung magiging rason ng ikaka-cancel nyo? O pwede sa tingin nyo, ano ba ang ugali ng context nyo na mabash kayo? Okay lang if confident ka or tell as well. Out of curiosity lang, gusto ko lang din check how to self-aware ba ano leading heroes of to. Kasi nakabasa ako sa iba't ibang perspectives. Okay, so bago natin dito, bago natin maglatag ako ng mga perspective dito. Sa tingin mo mga stories mga stories, sa tingin nyo, pag ako'y mag-cancel ng isang tao, for example, sabihin ko sana na bakit ang cable TV? Bakit naman itong vlogger na to?
pangit naman tong pagkain ito. Babuhin ko yan. Ganyan. Sa tingin mo ba, cancel ang gagawin ko? Maka-cancel ako. O magiging engagement for this. Or magiging mababash ako for the engagement. Sa tingin ko. Ang answer is both. Both yan. Both. Pwedeng yan, mabash ako, pero equivalent to the ng mga views. Doon papatak yung doon kasi na papasok yun sa engagement. Bashing is equal to engagement. Views. Papasok yan. Tapos yung mga kapwa content creator, i-criticize ka, di ba? I-criticize ka na i-reaction ka yung ginagawa mo. For example, ganito, na sasabihin yun, ay ito sabi niya, ito mga kabatya o kaibigan, ganito, mang yung gagayahin to kasi bad yan. Yan ang sasabihin niya, bad yan. Na itong influencer na to kasi binababoy niya ang pagkain, diba? So na yun, is a part of the boosting, yung parang yung isang reaction channel, ganito pala, sige babash natin, pam, di yan, another engagement yun. Unless i-report ka kung may context. Kung may context na kasi depende kasi sa depende yan. Yung pagdating sa mga reporting, yung mga reporting, ima-mass report yan. Alam ko di pa according do sa ito sa YouTube Sa YouTube pa lang to teka lang Ito, sabi yan dito sa sa Google. A mass report on YouTube refers to a situation where multiple users report the same content, video, comment, channel, etc. Simultaneously or within the short period, while reporting a legitimate way to flag content violating YouTube's community guidelines. Okay, so mass report can be used to target specific channels or content, yung malicious intent. YouTube reviews all reports regardless of the number and removes content that violates their policy. So, di porket na cancel person ka o cancel ka sa ganitong paraan, pagtapos ni YouTube ka, tapos hindi ka pasok sa mga community guidelines, kahit anong gawin mo, kahit milyon pa yan, hindi ka ma-remove yan. Bakit parang ginakampihan mo? Hindi. Kasi yan, magbasa kayo ng community guidelines about sa mga ganito. Minsan, may mga iba, sinasabi na yan, parang hindi pasok sa mga fair use. Yung fair use na yun, yung mga nag-reaction channel na, halimbawa, may nag-react dito sa akin na ginagawa ko na yung hindi masarap, hindi ganito. Parang si Castro, di ba? Na-bash siya sa ganito. Tapos, binirepove siya. Hindi niya di ba? Yan, hindi naman hindi supporting, hindi ata natanggal ba ito yung kay Lane Castro, Castro yung sa TikTok. Alam ko sa TikTok, ewan ko kung na-remove na ata to. Dito pa rin. Okay, dito pa rin. Meron pa rin. So, okay. So, andyan pa rin. Ibig sabihin, dyan pa rin, wala pang lalabag sa community guidelines. Kasi, dito pa lang sa YouTube lang to Ayan, yung about kay, ito kay Miss Kuling Castro. Diba, nabash siya ng tuluyan, na-cancel pa siya sa mga ganitong aspeto. Ngayon,
hanggang ngayon, naka-up pa rin ang video na to. So, ito, TikTok pa lang to Di ko pa lang, ang what for sa YouTube. Malamang hindi pa rin yun. So, di ba? Kahit anong mo, ayan, Yuli Castro. Ayan nga. Na May 26. So, ayan. Medyo, engagement rin yan. Part of the engagement of, na mamasupport yun. So, sa tingin mo, sa tingin mo ba, magiging branding mo to? Or siguro, parang, yun? Siguro hindi ka makakancel, hindi ka ma-report, hindi ka ma-delete ng channel, hindi na ma-delete yan. Ang lang dito is cancelable ka sa sa person. Pwede kang magbanta, may possibility na bantaan ka. Pero kasi ganoon, kasi meron kasi anonymous na pwede kang ibanta sa ganito. Makabantayin kita, ganyan, no? Or pwedeng, pwede ka, di ko alam kung may possibility na may tendency pero so far wala naman nangyayari. Yun ang sabi ko. Kasi nakakalungkot kasi na bakit ang lungkot. Tingnan mo yung sa mga video ko. 200, 300, 400. Ang most pa is no views. Diba? Kaya minsan yan nagtatangat sa akin Kaya may mga ako na kung gagawin ko pa to sa ginawa na Yuri, for the views. So answer is, I think no. Kung gagawin ko ba yun sa ginawa ng mga ibang influencers, sa tingin ko, na. Ayoko Gusto kong maging healthy naman yung aking YouTube Gusto kong maging healthy yung mga social medias Naiintindihan ko na may mga tao kasi na nagko-comment na walang kwentang video, pangit naman ang video mo. Okay, naiintindihan ko naman yun. No, wala na tayong ganun talaga. Kung talaga na napapangitan ka, okay. Thank you. Napapangit naman. Thank you for the reaction. Thank you for the comment. And thank you for the honest reaction. I appreciate ko yun. Okay? So, yun. Ang gagamitin ko for improvement sa akin. So far kasi, di naman laptop yung gamit ko. Webcam yung gamit ko dyan. Tapos yung mic ko, naka-built-in. So, tis muna. Pag ito'y pag hindi wala akong na upload yung mga several months ago, several months later, ganito, ganyan. Isa lang masasabi ko dyan. Either sira na to o nag-give up na ako. Yung, sira yung laptop, hindi kasi ako makapag-upload, ganito, ganyan. So, sana, mga stories. Alam ko, may mga, iba dyan na mga non-subscribers dyan. Naka 98% at 2% lang yung subscribers. Parang awan nyo na. Mag-subscribe kayo. Para pag 50 subscribers, pwede ako mag-live or content. Hindi naman may mga grind talaga, ginagawang grinds and mindset itong video na to. Wala may mga talagang ganyan daw. Yun lang sabi ko, stories. Thank you and see you next video. Bye.